Lord, salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Ayan, share natin, mga kapatid. Part 2 na tayo. Di matapos-tapos eh, no? Talagang, ang praise is a weapon. Yan ang pinag-uusapan natin, no? Glory to God. Glory to God. Ay, Sister Darlene, good evening. Ayan, hintayin lang natin sila, no? Okay, salamat sa Diyos. Tingin ko okay na to. By the grace of God, in the name of Jesus. Habi, hello! Ano ang inyong mga fasting? Sige nga, paki-comment naman dyan para at least ano naman kami sa inyo, maka-relate. And magpe-pray din tayo mamaya. After po ng ating online prayer meeting, meron tayong prayer time together. Okay po? And sa mga cell group natin, if you are part of the women's ministry, kung saan po kayo doon mga kapatid, ano natin yan, tawag dito, doon tayo magko-connect, no? Praise the Lord. Sige, tuloy-tuloy yan. I think matatapos na to. By the grace of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Okay, share ko lang mga kapatid para alam nila yung part 2. Pakishare naman yung ating link, no? Para matapos tayo together. Sama-sama. Salamat din po sa inyong devotion sa Diyos. No? Sama-sama tayo. In Jesus' name. In Jesus' name. Ayan, malinaw na po ba mga kapatid? Pa-comment naman dyan, Sis Lola. Thank you, ha? Thank you, Lord. Kanina, yung globe ginamit. Ngayon, smart naman. Sabi na. We can do all things. We can do all things, Father. Salamat sa Diyos. Ayan. Kita na ba yung link natin, mga kapatid? Ayan, dyan yung mga kapatid natin. 80, no? Ay, no coffee si Kian. Ako, hirap nga niya. Pero, be-bless ka naman ni Lord. Ako rin, walang kape eh. Tubig lang, no? Yan. Salamat, Lorelei. Shoutout sa iyo dyan. We miss you, mga kapatid. Yung mga din nakaka-attend ng fellowship natin. Hopefully, kita tayo sa ating GIG mo. Sister Janine, good evening. Ayan, ang mga fasting ninyo. Basahin natin. Social media. Aba, marami kang time dyan ngayon. O kasi hindi ka na magpe-Facebook masyado, di ba? Ngayon ka lang nagpe-Facebook kasi, syempre, may OPM tayo. 1 week po ito, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And then Saturday, sa Saturday po, mga kapatid, ini-invite namin kayo sa isang makapangyarihang event. And that is called the Baptism of the Holy Spirit. Bago po tayo mag-break of fast o breakfast, ibig sabihin nun, kakain tayo, meron tayong Baptism of the Holy Spirit. Kung hindi nyo pa po ito alam or hindi nyo pa naranasan na Baptism of the Holy Spirit, ina-encourage namin kayo sumama sa Saturday sa GIG Mall. Okay? Kailan po ang start? Maganda, makarating tayo ng maaga. 7 a.m. po. Hanggang alas 12. Sama-sama tayo na mapagpala, mapuspos ng banal na Espiritu. And then, if you are coming, syempre, alam nyo, masaya yung celebration di ba? Magdala po tayo something to share. Ayan, something to share na food. Hindi naman na required, no? Pero, i-invite namin kayo na sama-sama tayo. Fellowship yun Kainan na. Syempre, isang linggo tayo hindi kumain. Iba, magdadala siguro ng kape, ng soft drinks. Okay? Ano pa? Kanin, pasta, whatever your heart is willing. Kung willing kang ibigay po natin yun. Sa Saturday po yun. Sama-sama tayo. Mag-early lunch. Thank you, Lord. Walang color drink, no social media. Grabe yan. Yan ang fasting natin. Walang YouTube, di ba? Glory to God yan, mga kapatid. Okay. Eto na. Pinag-usapan natin kanina that really praise is a weapon. Yung pagpupuri po ay isang sandata yan sa kaharian ng Diyos. Kapag nagpupuri tayo, umaawit tayo, kapatid, may mga naglalayasan. Yung mga masasama, yung mga espiritong marurumi, nag-aalisan yan. And you know, pag ako naiinis, nagagalit ako, alam mo ginagawa ko? Pinapalayas ko, mga kapatid. Yung mga masasamang espiritu, yung inis, yung galit, na gusto akong sumigaw, gusto akong magkasala. Alam mo ginagawa ko? Nagpupuri ako talaga, kumakanta talaga ako kay Lord. At yung magugulat ka pagkatapos ng 1, 2 kanta, sumasamba ka, nawawala na.
Nagiging kalmado ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya purihin ng Diyos, kapatid, maging habit natin ito, no? Itong pagpupuri sa ating Panginoon. Okay? At sa pamamagitan nun, talagang natalo nila yung kanilang mga kalabang Midianites. Question number 3 sa ating manual. Anong mga magagandang katangian ni Gideon ang dapat nating tularan? What are the good traits or example to follow we should emulate in the life of Gideon? Ayan. 3 to. Una, fear of God. Pangalawa, yung faith. Pangatlo, obedience. Siguro meron pa kayo nakitang iba. Pang-apat siguro, yung humility niya sa Diyos. 3 yung nakita ko dito, no, yung takot niya sa Diyos. Kasi yung unang utos ng Diyos sa kanya, gibain yung altar ni Baal. Nabasa niyo yun? Wasakin yun. Talagang natakot siya sa tatay niya eh. Tsaka sa mga respond ng mga tao, baka gulpihin siya eh. Pero in any way na para masunod niya ang Diyos, ginawa niya, winasak niya yung altar na yun eh. At nagtayo siya ng panibagong altar sa Panginoon. So yung takot niya sa Diyos, mas malaki ang takot niya sa Diyos kaysa sa takot niya sa mga tao. And you know, in life, I pray that we should fear the Lord. Minsan natatakot tayo ma-reject. Minsan natatakot tayo na magkulang. Minsan natatakot tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Kapatid, mas matakot ka sa Diyos. Dalaan ko na manguna yung takot natin sa Diyos, and that fear of God lead us to faith in the Lord. Nananampalataya siya na, Lord, sige nga po, kaya ko to Lord, sige, dahil kasama kita. And then, pangatlo, yung obedience niya. Yung obedience niya dun sa pinapagawa ng Lord. Kasi kung titingnan mo, pwede kang matakot sa mga Midianites, ang dami na, 300 lang kayo, di ba? Pero mas natakot siya sa Diyos at nanampalataya siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Dala lang nila, sulo, yung banga, tsaka trumpeta. At sa pamamagitan ng kanyang obedience sa Diyos, dahil may takot siya sa Diyos. Alam mo, pag takot ka sa Diyos, talagang susunod ka di ba? Sometimes your fear leads you to obey the Lord. Naging maganda po. Alam niyo ba kung gaano karami itong Midianites? Alam niyo ba kung gaano karami yung mga tinalo nilang kaaway? Sige nga, comment nga dyan sa mga nagbasa ng Bible. Sino rito alam nila yung bilang ng mga Midianites na tinalo? Huwag ka na magpunta ng Google. Mababasa mo naman dyan makikita mo naman talaga dyan Alam niyo kung ilan? Sige nga, sasabihin ko na. 132,000 na mga Midianites against 300 kay Gideon. At doon sa kanilang mga kasama, tinalo nila yung 132,000 na yun. Hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa tulong ng Diyos. Grabe yung gawa ng Diyos, no? Tatagpuan mo yung Judges 8 verse 10, basahin mo yan. Eto na, nagtagumpay na sila. Nakita nila yung pagkilos ng Diyos. Nakita nila na ang Panginoon talagang kumikilos. 132,000. Eto na, sabi ng mga Israelite, Gideon, ikaw na ang magiging hari namin. Ikaw na ang magiging hari ng aming mga Israelite. Alam niyo, sabi niya, teka, pakinggan niyo to, sabi niya sa verse 22. Pagkatapos, nagtipon-tipon ng mga Israelite at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin. Ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin. Wow! Kung ikaw si Gideon, ako na magiging leader? Wow! Ako yung mahina dati Tapos ako na yung magiging hari. Alam mo, ang sabi ni Gideon, napakaganda. Hindi ako ni ang aking anak ang dapat maghari sa inyo. Ang sabi niya, ako sino? Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Whoa! Glory to God! Ang ganda, no? Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Napakaganda ng puso ni Gideon na alam niyo kung bakit niya sinabi na si Yahweh dapat? Siyempre, simple lang. Kasi alam ni Gideon na ang tagumpay ay hindi dahil sa kanya. Kaya nila natalo yung mga Midianites, alam niya na hindi dahil sa kanyang lakas o galing nila o madami sila. Yun ay dahil kanino? Kay Yahweh. Kaya alam niyo mga kapatid, yung 135,000
Ano ba sabi ko dyan? 132. 135. Sa verse 8 to 10, linawin natin ha, to be corrected ha. Si sina Zeba, Zalmuna, Karkonong kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Pero mo, 135,000 ang kanilang tinalo. Tinalo nila yung 135,000. Alam ni Gideon, hindi yun sa sariling lakas. Kaya alam nyo, pakinggan nyo mga kapatid. Kapag tayo nagtatagumpay, kapag tayo nakakaranas ng kasaganahan sa buhay, kapag tayo nakaka-experience ng kagalingan, alam nyo, hindi yun sa sarili nating lakas. Yun ay dahil sa Diyos. Kaya lagi nating itataas si Lord bilang hari. Dahil kay Lord yan, sa Kanyang lahat ng papuri, pagsamba. Amen? Sa Kanya natin ibabalik lahat. Eto na. Sabi ko nga sa iyo, si Gideon demanding eh. Si Gideon medyo ano siya eh. Alam mo, ang daming hirit. Kumbaga parang akala mo okay na eh. Kaso humirit eh. Hindi pa tapos yung storya. Diba? May nangyari eh. Humirit siya. So, ano sagot dito sa number 4? Sa paanong paraan naranasan ni Gideon ang pag-unlad? Eto na. Humirit siya eh. Huwag niyo akong gawing hari. Pero yung mga hikaw, yung mga nakuha niyong hikaw sa mga Midianites, yung mga Midianites kasi doon sila nakikilala sa mga gintong hikaw. Yung mga hikaw niyo akin na. Diba? Alam niyo kung gaano karami hikaw yun? Karaming ginto, inabot ng 20 kilos. Hindi. Sabi ng Bible, hindi pa kasama yung mga perlas, yung mga kwintas, yung mga damit. Ang dami. Imagine mo kung paano magpala ang Diyos. Kung paano magpala ang Diyos. Si Gideon na nagtatago from zero. Diba? Naging hero. From zero to hero. From surviving to thriving. Imagine mo. From surviving to thriving. Nandun eh. Makita mo yun? From being fearful to a fighter. From weakling, naging winning. From hiding to fighting. From doubting to believing. From lacking to prospering. Nagbago yung buhay niya dahil sa ginawa ng Diyos. If you will just have fear of God, faith in the Lord, and syempre yung obedience, mararanasan mo yung pag-unlad. Alam nyo, pag sinearch mo, how much ang 1 kilo ng ginto sa panahon natin? Alam mo kung magkano? 5 million. I-times mo yun sa 20 kilos. Ilan yun? 100 million. Wow! Grabe! Big time! Naging mayaman talaga si Gideon. Kaso mayroong naging problema. It's a wonderful story. Pero sa huli may naging problema si Gideon. Gumawa siya ng mga Diyos-Diyosan. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan. At sa pamamagitan nun, tumalikod yung mga Israelite at naglingkod sa Diyos-Diyosan na pinagawa ni Gideon. Hindi naging maganda yung kanyang leadership at the end. So nagpapakita ito sa atin ng kailangan natin ng someone who is greater than Gideon. We need someone who is not like Gideon, who does not have a victorious ending. Kumbaga yung kanyang leadership, hindi naging matagumpay sa huli. Nag-fail din siya sa huli. Kaya ang mga susi, number 5 to finish, ano mga susi na iyong natuklasan para maranasan ang pag-unlad ngayong taon? 3. Fear of God, faith, and obedience. Ngayong year of thriving, tandaan natin, kailangan matakot tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo matakot. Sumunod tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa ating Panginoon. This story reminds us of the gospel of the Lord. Diba? Anong ginagawa ng kasalanan? Sinisira. Sinisira ang buhay. Nagpapahirap. It destroys families. It destroys children. It destroys our health. We need someone who is greater than Gideon. Pero ang ginawa ng Panginoon,
He sent someone to defeat the enemy. The Midianite, si Gideon yun. Sa buhay natin, meron tayong kaaway. May kalaban tayo na hindi natin kayang-kayang magapi at kailangan natin ng tulong na galing sa Diyos. Anong kalaban ito? Alam niyo kung anong kalaban yun? Kasalanan, kamatayan. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus yun. He is our greater Gideon. He is the true mighty warrior. Siya ang tunay na bayani. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the champion of champions. Jesus Christ fought death, fought sin, and He became victorious. Naging matagumpay siya. Nung namatay siya sa krus at nung ikatlong araw ay muling nabuhay. Kung paano ang mga Israelite ay naniwala kay Gideon at sila'y nagtagumpay, lahat naman ng maniniwala kay Jesus ay magtatagumpay rin at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paano ang kasalanan ay sumisira sa tao, sa buhay ng bawat isa, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak upang talunin ang kasalanan, ang kamatayan at gawa ng kaaway. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo'y makakaranas ng buhay at pagtatagumpay. Kaya ngayong oras na ito, kapatid, merong mas magaling kay Gideon. May mas matagumpay kay Gideon na magpapaunlad ng ating buhay at ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya kung nanonood ka at nakikinig ngayon, kailangan natin ng tagapagligtas. Kung paano mga Israelite ay umiiyak at kailangan nila ng sugo ng Diyos, ipinadala si Gideon, kailangan natin si Jesus. Kailangan nating sumampalataya sa Kanya. Aminin natin yung kasalanan natin. Huwag tayo magtago. Gaya ng mga Israelite na nagtatago. Ilang taon, 7 taon silang nagtatago. Kapatid, ito ang karunungan galing sa Diyos. Huwag mo nang hintayin mahirapan ka pa ng 7 taon. Ngayon pa lang na na-realize mo na nagkasala ka, na ikaw ay may pagkukulang sa Diyos, bumalik ka sa Panginoon. At ipinadala niya na nga ang magliligtas sa iyo. Siya si Jesus. Maniwala ka sa Kanya. Aminin mo ang iyong mga kasalanan at matatawarin ka niya. Sabayan niyo po ako sa panalangin, kapatid. Kung nasaan man kayo, galing sa inyong puso, buksan ang ating bibig, sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, inaamin ko po, makasalanan ako. Marami akong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Kaya binubuksan ko ang puso ko. Naniniwala ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa iyo na namatay ka sa krus at nung ikatlong araw, ika'y muling nabuhay. At pinagkakaloob mo sa akin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, ang magandang balita, si Jesus na isinugo ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, iniligtas ka na niya sa ating mga kaaway, kamatayan, kasalanan, at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, magtatagumpay din tayo. Kung paano siyang nagtagumpay sa krus, muli siyang nabuhay, mabubuhay din tayo. Kung paano siyang nabuhay ng matuwid, tutulungan niya rin tayong mabuhay ng matuwid. Pinapadala niya sa atin ngayon yung Holy Spirit para tulungan tayo maging banal. Amen? Purihin ng Diyos. Welcome to the family of God. Bago tayo mag-end, mag-pray tayo one more time. Let me pray for you. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Yes, may mga interruption, pero Panginoon, hindi mapipigilan ang paghahayag ng iyong mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami magkaroon ng takot sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kaming manampalataya sa iyo. At ito ay magbunga ng pagsunod namin sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ang mga salita na narinig, na galing sa iyo, ay itinatanim sa puso ng bawat isa. Tutubo, lalago, at magkakaroon ng maraming bunga. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa na narito. Ganun din sa mga manunood, Panginoon, ng replay.
hayaan mo na kumilos ka sa kanilang buhay at matanggap din nila ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kung paanong si Gideon ay umunlad, naging masagana ang kanyang buhay, higit pa rito ang kaya mong gawin sa amin. Kung kami ay sasampalataya sa iyo, kung kami ay susunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa amin. Tulungan mo kaming sumunod. Tulungan mo kaming sumampalataya sa pangako at sa buhay na ibibigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Lord, we're praying for a year of thriving. Kaming ngayong taon ay makakaranas ng pagsibol ng mga bagong bunga, pagsibol ng pag-asa. Lord, sabi ng promises mo, we will thrive like the palm trees. Lord, tatatag, lalago, magiging mabunga. We will grow strong like the cedars of Lebanon. We will be stronger this year. We will mature this year. We will grow this year, Lord. And even in old age, we will still produce fruit. We declare fruitfulness, Father, for this year. Fruitfulness in our marriages, in our finances, in the works of our hands, Lord. Even in our health, even in the church, in the ministry, and even in our walk with you, Father. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng mga panalangin, mga prayer requests, healing, provision, yung mga pangangailangan sa babayarin sa school, sa mga needs, Lord God, yung miracle na bahay, miracle na baby, miracle na sasakyan, Lord, yung malalo kaming mapapalapit sa iyo, Lord. Lahat ng ito itinataas namin. At patuloy kaming sumasampalataya na ikaw ay sasagot sa aming panalangin. Muli, O Diyos, pinupurit, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Woo! Yes, success. Natapos. Salamat sa Panginoon. Muli, maraming salamat sa Diyos sa buhay mo, kapatid, for joining us sa ating special na online prayer meeting, OPM, dito sa Jesus Coffee Church. After nito, join the cell group. You pray together, study the Word, at dito natin ilaan yung ating oras. Dito natin ilaan yung ating lakas sa pag-aaral. And let the Lord guide you. Sabi ko nga dun sa mga story sa Bible na nag-fasting and prayer, ang ginawa ng Panginoon, merong divine visitation, divine correction, divine connection, divine provision. Kaya, God bless you kung sumabay ka sa prayer natin kanina, kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, kung nagsisi ka sa kasalanan mo, at naging tagapagligtas at Panginoon mo siya. Kapatid, meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Pero habang nandito pa tayo, patuloy natin kilalanin ng Diyos. Join us sa ating mga fellowship, online, on-site. Maraming salamat sa buhay mo. Hope to see you on Saturday and Sunday. Day 1, tapos na tayo. Praise the Lord. Congratulations. And muli, sabay-sabay tayo. Let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe, I receive, in Jesus' name. Amen. Power is in you. Messiah is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you, and the Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. God bless you. Maraming salamat sa pag-join mo dito sa ating online prayer meeting, OPM 7 hanggang 8. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Kita-kita po tayo bukas. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!